558. Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, binabantayang low pressure area, isa ng ganap na tropical depression. Isa na naman pampaserong bangka lumubog sa karagatang sakop ng Palawan. Search and rescue operation papatuloy. Pagkaubos ng mga magagaling na forecaster ng bansa ibinabala. Pero DOST agad nagpahayag na target gawing world class ang Pag-asa. Maaawa sa kalagayan po ng ating mga kasamahan. Lalong-lalo na po sa kinilalagyan ng mga radar po namin. Itaas po ng bundok to. Isolated po ang mga lugar na ito and they are susceptible to danger. Gawing world-class institution o agency, ito po ang ating ahensya. Ito po ay masasakatuparan, of course, siyempre sa suporta at hindi lamang po sa tamang diskarte rin, kumbaga. Mga OFW na biktima ng sexual abuse sa ilang embahada ng Pilipinas sa Middle East handang lumantad. Headline. Balitang negosyo, mahigit 300 magsasaka sa Negros Occidental na kinabang sa proyekto ng Department of Agriculture. Abroad, sa Nepal, umabot sa mahigit 20 ang patay sa patuloy na pagbaha at landslide. Buong bansa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Webes, June 20, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña, at tayo po ay live sa DXBC 693 Aramen Butuan, DXOC 1494 Aramen Ozamis, DXDR 981 Aramen Dipolog at sa TWSR 94.1 Power Radio sa Aramen Diet. Live din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Mga kasama, ganap na po naging bagyo ang binabantayan nating low pressure area sa kalurang bahagi ng Batangas. Ang sabi ng Pag-asa, naging tropical depression na ang LPA na pinangalalang Fabian. Si Fabian ay namataan sa lain 290 km west ng Ibas, Zambales. Ay taglay po ng lakas ng hangin na nasa 55 km bawat oras malapit sa gitna. Kumikilos ito pahilaga kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Bukas na umaga, si Fabian ay naasahan nasa 350 km west ng Sinait, Ilocos Norte at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado na umaga. Bagamat hindi ho direktang makakaapekto ang mga bagyo na yan sa bansa, mas malakas na ulan naman ang ihahatid nito sa western section ng Luzon, kasama na pati Palawan. Mga kasama, follow up muna tayo dun sa search and rescue operation sa lumubog na bangka dyan sa Palawan. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Sa mga wing nasa laot pa rin ngayon ng Dumaran, Palawan, ang grupo ng Bantay Dagat at Philippine Coast Guard. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kanilang ginawang pagresponde matapos na lumubog kanina pasado alas 9 na umaga ang isang pampasayarong bangka na pagmamay-ari umano ni Dumaran Vice Mayor Herrera. Batay sa bagong interview ng RMN Palawan kay Lieutenant Grinita Jude ng Philippine Coast Guard District. Batay sa bagong report na ibinato sa kanila ng tauhan na nasa lugar, ay ligtas na sa ngayon ang 19 na sakay ng bangka. Nabatid na 18 sa mga ito ay tauhan naman ng DSWD na mula sa bayan ng Dumaran at sa may barangay Santa Teresita
na sakop din ng nasabing munisipyo. Kasama po sa RMN Palawan, Pwede sa Bando, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama sa iba pang balita, nangangambang Philippine Weathermen Employees Association na tuloy ang magiging brain drain o mawawalan po ng mga magagaling na kawani ang DOST Pag-asa kung hindi pa rin may bibigay ng gobyerno ang kanilang hinihiling na karagdagang benepisyo at sweldo. Una na nagpaabot ng pagkadismaya ang samahan ng ibasura ng Senado ang Pag-asa Modernization Act of 2012 na naglalayong may angat sana ang antas ng serbisyo ng Pag-asa sa larangan po ng weather forecasting. Sa interview ng RMN kay PWEA President Ramon Agustin, sinabi niyang kung ang pagpapaganda ng kalidad ng kagamitan ng Pag-asa ay hindi kayang suportahan ng gobyerno, higit daw po ang kanilang hiling na taasan ang kanilang mga sweldo. Over 10 years ay more than 20 forecasters na po ang technical people ang umalis ng Pag-asa upang mangibang bansa. Maaawa sa kalagayan po ng ating mga kasamahan. Lalong-lalo na po sa kinalalagyan ng mga radar po namin. Itaas po ng bundok to. Isolated po ang mga lugar na ito and they are susceptible to danger. Mapila naman si Agustin sa Kongreso at Senado na lagyan ng pondo ang Republic Act 8439 o yung Magna Carta for Science and Technology Workers. Sa nasabing batas na kasadang dagdag benepisyo na lahat ng mga kawani ng DOST Pag-asa. Anya, matagal ng batas ang RA 8439 pero hanggang ngayon hindi pa rin ito naipatutupad dahil sa kawalan ho ng pondo. Ito pong Magna Carta ay nais sa batas 1998 pa. Ang pagbibigay po ng benepisyo ay manggagaling po from the savings ng isang ahensya. Kaya wala pong kasiguruhan. Kaya nga po kami po bilang isa pong kawani dito sa Pag-asa, kami po ay humihiling sana. Matagal na po namin hinihiling to sa ating mga mambabatas, itinasam sa budget proposal po ng ahensya. Natatandang kahapon lamang nagbitiw na sa pwesto si Pag-asa Administrator Nathaniel Serbando. Si Serbando, tulad iba pang mga magagaling na kawani ng Pag-asa, ay magtutungo sa ibang bansa para doon magtrabaho. Target ngayon ng Department of Science and Technology na gawing world-class institution ang ahensya ho ng Pag-asa. Sa interview ng RMN kay DOST Assistant Secretary Raymond Liboro, sinabi dito na layunin ng Modernization Act ng Pag-asa na itaas pa ang antas ng teknolohiya at operasyon nito para sa epektibong pagtupad sa kanilang mandato. Ayon pa kay Liboro, i-upgrade ang physical resources at operational techniques sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga state-of-the-art na kagamitan at pasilidad para sa pagbibigay ng maasahang pagtaya ng lagay ng panahon. Ang ika nga po ang vision po ng ating Pangulo dyan at ng ating Secretary dyan, gawing world-class institution o agency, ito pong ating ahensya. Ito po ay masasakatuparan, of course, siyempre sa suporta at hindi lamang po sa tamang diskarte rin, kumbaga. No? At ito po ay paghanap ng technology at yung tamang strategy, paano po ba talaga natin pauunlarin ito. So tayo ho, tinitin din natin ano bang performance ng ibang bansa at ano bang kailangan nating abutin. At doon natin yung pinatutunguhan nito. No? Halimbawa, kung may mga kapitbahay tayo na nakapagbigay na ng 7 araw na forecast o 7 day in advance, yun din ang gusto nating abutin. Samantala, patuloy naman ang paghahanap ng DOST ng mga magagaling na kabataan para gawing iskolar ng kanilang ahensya. Kapag paliwanag pa ni Liboro, mula ho sa 1,000 umabot na sa 300 kabataan ang kanilang nabigyan ng scholar. So from 1,000 to 3,000 science scholars, yung tanong mo, marami pa bang mga scientists na uusbong? Marami pa. At mahalaga ang papel ninyo, lalo na sa media, sa pagpupromote ng ganitong kaisipan, di ba? Napakahalaga niyan kasi ma-encourage natin ang mga kabataan natin na nasa siyensya ang pag-asa talaga. Si DOST Assistant Secretary Raymond Liboro sa interview ng RMN. Handang lumantad mga kasamang 3 OFWs na biktima ng sexual abuse sa ilang Philippine Embassy at labor official sa Middle East. Ayon sa Migrante Middle East, handang maglabas ng kanilang affidavit ang naturang OFW. Basta raw po't makakuha sila ng garantiya na mapoprotektahan din ang kanilang seguridad. Kaugnay niya inupakan ng grupo ang Department of Foreign Affairs at ang Labor Department sa pagbibingi-bingihan nito sa reklamo ng mga OFWs na biktima ng sex for fly modus operandi ng embassy at labor official sa Jordan, sa Kuwait at saka sa Syria. Una nang kinumpirma ng isang Pilipina repatriate mula sa Kuwait na inaalok sila ng paipagtalik ng ilang tauhan ng Polo OWA kapalit po ng ticket sa eroplano pabalik ng Pilipinas.
Representative Bello nagbantang magbibitiw kung hindi masosolusyonan ang issue ng Sex for Fly scandal. Sama natin sa Balita Live si Conde Bata. RMN Report. Nagbanta si House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman at Akbayan Representative Walden Bello na magbibitiw sa Kongreso kung hindi mapapanagot ang mga sangkot sa Sex for Fly matapos ang pulong sa pagitan naman ng Department of Labor and Employment. Partikular na tinukoy ni Bello na dapat maparusahan sa pang-aabuso sa mga Pinay OFW ay mga itinuturong opisyal na sina Assistant Labor Attaché Mario Antonio ng Aman Jordan, Blas Marquez na opisyal ng Philippine Overseas Labor Office sa Kuwait at isang nagngangalang Mr. Kim na nakabase naman sa Damascus, Syria. Kinumpirma ni Bello ang banta na magre-resign ito sa Kamara kung papalya ang pamahalaan na mapanagot ang mga maisala sa nasabing issue, lalo na anya sina Antonio at Marquez. Ang bantang pagbibitiw ay pagpapakitaan niya ng protesta dahil sa kawalan ng aksyon ng pamahalaan na mas magiging malaking problema ang kakaharapin ng mga nasabing ahensya. Hindi lamang anya siya kundi ang publiko lalo na ang mga pamilya ng mga biktimang OFW na apektado ng Sex for Fly ang humihingi ng hustisya dito. Kung hindi bibilisan sa linggong ito ang investigasyon ng DFA at DOLE at walang mapaparusahan ay mapipilitan siyang magbitiw sa pwesto. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Muling umapila ang Filipino community leader sa Saudi Arabia para sa pagpapawi kina Philippine Ambassador to Saudi Arabia Isadin Tago at Riyadh-based Labor Tasha Adam Musa. Buong ito na anilig kabiguan ni Tago at Musa na maaksyonan ng sexual complaint ng isang Pinay OFW na sinasabing minolest siya ng driver ni Musa na si Jose Casikas. Hindi pinangalan ng Pinay OFW pansamantalang naninirahan sa Philippine Workers Resource Center ng Philippine Embassy sa Al-Kubar, Saudi Arabia nang maganap po ang pangmamolestya. Ang pagbuhay sa panawagang pagpapawi kina Tago at Musa ay kasunod ng pagpapawi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa mga ambassador po ng Pilipinas sa Jordan at Kuwait, gayon din sa Charge d'Affaires ng Syria kaugnay ng Sex for Flight modus operandi sa gitnang silangan. Damay-damay na Philippine Embassy officials sa Lebanon at Bahrain. Pinaiimbestigahan na rin. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Pinaiimbestigahan na rin ng OFW sa Middle East ang Sex for Fly modus operandi sa Philippine diplomatic posts sa Lebanon at Bahrain. Ito ay bukod sa nabunyag na kalintulad na modus operandi sa Syria, Jordan at Kuwait. Ayon sa Filipino community leaders, 500 riyals hanggang 1,000 riyals ang alok sa bawat OFW kapalit ng pakikipagtalik sa kliyente. Ilan naman anila sa mga OFW ay napipilitan na lamang na pumayag sa halagang 100 hanggang 300 riyals, makauwi lamang ng Pilipinas. Nangako naman ang Filipino community leaders sa naturang mga lugar na tutulong sila sa pagdodokumento ng mga reklamo laban sa mga apusadong Philippine Embassy officials. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang balita naman, ang DILG po inatasan na magbigay ng full report kaugnay sa pagbagal kung bakit ang bumagal ang relokasyon sa mga informal settlers. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Inihayag ni Pangulong Ninoy Aquino na wala siyang narinig na balita mula sa kanyang mga opisyal na mayroong local government unit sa Metro Manila na nakiusap na huwag munang ituloy ang resettlement ng mga Mamaya. Ang ulat na yung lahok kay Deo. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Sa negosyo muna tayo, makasama ng kinabang po na mahigit sa 3,000 magsasaka. Ang 3,000 magsasakay na kinabang sa Negros Occidental sa proyekto ng DA sa ilalim ng Agrarian Reform o Agrarian Production Credit Program. Sa pamamagitan ng programa, naglaan ng DA ng 131 million pesos na budget para ipautang sa mga magsasaka sa loob ng 5 buwan. Sa DA o Department of Agrarian Reform ay 3,473 na beneficiary ng CARP sa probinsya maaaring makautang para matustusan ang kanilang gasto sa pagsasaka. Sa kabuuan, umabot sa 131,000 o 131 million ang halaga ng loan na naprobahan ng Land Bank of the Philippines. RMN News Abroad. Sa Nepal, umabot sa 22 katao ang namatay sa patuloy pa ring pagbaharon at landslide sa lugar dahil sa matinding pagulan. Sa ulat ng Ministry of Home Affairs, 18 ang naitalang nawawala at kasalukuyang pinaghahanap po ng mga rescuer.
Ang mahigit 100 kabahayan naman ang nasira dahil sa pananalasa ng pagbaha sa kanlurang bahagi ng Nepal. Nagbibigay ho ang gobyerno ng Nepal ng 40,000 rupees o $425 sa bawat pamilya na nabiktima ng pagbaha. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Hali ng Webes ngayon, June 20, 2013. Sa mga nasa Butuan, susunod na diyan sina kasamang Sasi Babar at Jerry Campos sa RMN News Diretso Balitang Butuan sa numero 1 pa rin, DXBC 693. Panoorin po mga kasama ang aming naging pagbabalita alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. Anweng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Sa alas 12:16. Aba, masaya